Tingnan mo ang pusing. Alam niyang pang YouTube eh. Alam niya nga, ilagay ito sa Facebook at sa YouTube. Ang itsura pala nakapusing na eh. Alam niya. Ay, sigurado eh. Alhamdulillah. Ikaw, brother, ilang bisis ka ba nag-asawa? Isa pa lang. Isa pa lang. Anong pangalan natin sa Kristiyano pa? Rinaldo Rinaldo Hernandez. Hernandez. Hindi Fernandez ha? Hernandez. 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 H. Oh, anong religion mo noon? Roman Catholic. Roman Catholic. Religyoso ka bang Roman Catholic noon? Oo, religyoso ako. Sumasamba ka ba noon sa simbahan ng Romano Katoliko? Oo, sumasamba ako. Sinong kilala mong pare na Romano Katoliko? Hindi ko na maalala kasi nakalimutan ko ng pangalan ng mga pare. Kilala na lang. Damasyo. Wala na, si ano lang, naalala ko Pare lang ba sa inyo? Ay, ang wala. naalala ko lang si Cardinal Sin at saka si Vidal. Eh, patay na si Cardinal Sen. Saka si Vidal. Yun, Hindi, naalala buhay ko. pa si Bidal. Huwag mo patayin si Bidal. Buhay pa. Ha? Yun lang naalala ko mga pare. Mga pare. Oh, Cardinal na sila ngayon. Ano bang topiko na ating tatalakayin ngayon? Ang topiko natin ngayon ay tungkol sa kamatayan ng tao at pagkatapos siyang mamatay, ano nga bang mangyayari sa kanya? Ang topiko daw na tatalakayin niya ngayon ay tungkol po sa kamatayan. Okay? So, brother, ibigay namin ang iyong panahon sa iyo, ha? Okay. Okay? May 15 minutos ka lang. Pag magsubra ka ng 5 minutos, martilyo ang aabutin mo. Inshallah. O dapat Salamat. 10, 15 maximum. Pagka 15, Gawin mo ng mag-open tayo ng question and answer. Gawin mo ng 20. Okay? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'il mursalin wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalataya, bago ko po simulan ang aking topiko tungkol sa tinatawag na kamatayan ng tao at pagkatapos ng kanyang kamatayan, ay nais ko po muna magtanong sa inyo, kayo po ba ay nakahanda sa araw ng inyong kamatayan? Kapag ang oras na ito ay itinakda na sa inyo ng tagapaglikha na mismong oras na ito ang inyong kamatayan, sino po ang maaaring sumagot dyan na Kristiyano kung siya ba ay nakahanda sa oras na ito na kung siya ay kukunin ng tagapaglikha? So, magtanong tayo sa Muslim, kung ang Muslim ba ay nakahanda sa oras ng kanyang kamatayan. So, mga kapatid sa pananampalataya, mga kapatid na Kristiyano, mga kababayan, kapag pag-uusapan ang kamatayan, marami sa atin ang ayaw ang kamatayan. Ayaw nilang iwan ang daigdig na ito. Pero, lahat ng tao sa daigdig na ito ay maglalaho, mamatay. Walang may iwan dito. Ito ang sinabi nila subhanahu wa ta'ala sa Quran, kullu nafsin da'ikatul maut. Lahat ng tao ay maglalaho at mamamatay. Maging ang daigdig na ito ay mawawala rin. At maglalaho, maging ang kabundukan ay maglalaho. Ngunit, sa araw na iyon, sino nga ba ang nakakaalam sa araw na iyon ng pagkagunaw ng daigdig ni ang kamatayan ng tao? Sinabi nila subhanahu wa ta'ala sa Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sinabi niya, Inna Allaha indahu ilmu as-sa'atu wa yansudur gaita wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma tuksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Inna Allaha alimun kabir. Sinabi nila subhanahu wa ta'ala na siya lamang nakakaalam sa takdang oras kung kailan maglalaho, mawawalan daigdig. At kung ang tao ay mawawala na, mamamatay na, siya rin nakakaalam kung saan ito mamamatay, kung anong oras at kung anong takdang panahon ito mawawala sa daigdig. Maging si Isa alayhi wasalam ay hindi rin nalalaman kung kailan darating ang takdang panahon na ito. Ito ang siniguro niya sa Biblia nang may nagtanong sa kanya. Sinabi niya, hindi nalalaman ng mga anghel ni ang anak ng tao. Maging siya, siniguro niya hindi niya rin nalalaman ang takdang oras na ito maliban sa nag-iisang Diyos. Maging ang mga anghel ay wala nakakaalam nito. Kaya sa araw ng ating kamatayan, ano nga ba ang ating mayaharap sa ating lumikha?
Ano ang ating maibibigay sa kanila, may papakita sa ating lumikha na tayo ay naging mabuting alipin na kanyang nilikha. Kapag tayo ay haharap sa ating mayor o kakilala o kasintahan natin, boyfriend o girlfriend, tayo nagpapagandang lalaki o nagpapayos ng muka, naghahanda tayo, ngunit ang kamatayan ay hindi natin pinaghahandahan. Sa araw na yon, kapag ka ang tao ay dumating na sa kanyang kamatayan, at kapag ka nandun na sa takdang panahon na siya ay kukunin ng tagapaglikha, darating ang anghel dito, at siya ay tatanungin ito ng 3 katanungan. Lahat ng reliyon sa daigdig ay ipasok natin sa katanungan ng anghel na ito. Ito ay ayon sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang katanungan na ito ng anghel na ito, Man Rabbuka? Sino ang iyong Panginoon? Man Dinuka? Ano ang iyong relihiyon? Man Nabiyuka? Sino ang iyong propeta? Hindi maaring maging propeta ang Diyos at ang Diyos maging propeta. Labag ito sa kalagayan ng tagapaglikha. Sapagat ang tagapaglikha ay nakalikha siya ng mga anghel at pwede niya itong utusan upang mangaral sa mga tao. Ngunit hindi maaring gawin ng tagapaglikha na siya ang mangaral sa tao at bumaba kagaya ng ating pagkakilala kay Isa alayhi wasallam na naging Diyos. Ito ay labag sa kaalaman ng tagapaglikha na siya ay mananaog upang mangaral sa tao. Mga kapatid na narito sa araw na yon, ano nga ba ang ating may harap sa tagapaglikha? Kapag ka ang anghel ng kamatayan ay dumating na yun at tanungin tayo, Man Rabbuka? Lahat ng relihiyon, isa lang natin sa katanungan ng anghel na ito, sino ang ating Panginoon at sino ang ating propeta? Kapag ka ipinasok natin si Isa alayhi wasallam o Jesus Christ sa pagiging Diyos, sino naman ang kanyang propeta? Hindi maaaring maging tagapaglikha si Isa alayhi wasallam dahil dumating siya rito sa daigdig, likha ng lahat, wala na siyang lilikhain. Kaya kapag ka ang ating pananampalataya ay hindi natin iniwanan at kumikilala pa rin tayo kay Jesus Christ bilang tagapaglikha, na maging si Jesus Christ ay sinasabi niya na hindi niya nalalaman kung kailan ang takdang oras. Paano magiging Diyos ang isang nilikha na hindi niya nalalaman kung kailan ito maglalaho? Mismo ang kayang kamatayan, hindi niya rin nalalaman. Sa araw na yon, kapag ka ang nilikha ay hindi nakasagot sa katanungan na ito ng anghel, ito'y hahagupitin niya ng bakal sa kanyang katawan. Kaya minsan nakikita natin yung mga tao na kamamatay lang ay nangingitim na ang kanyang katawan, sapagkat ito'y hinahagupit ng anghel dahil sa kanyang kasalanan, dahil sa hindi niya pagkilala sa nag-iisang tagapaglikha. Bago humatol ang tagapaglikha, siya ay nagpapadala ng mensahero. Nagpadala siya ng aklat at nagpadala siya ng mga propeta sa bawat bansa upang mangaral, upang ituwid ang tao sa tamang landas. Ngunit sa ngayon, sa panahon na ito ngayon, nasaan ang ating pananampalataya kapag ka dumating ang takdang panahon na tayo ay namatay na? Lahat ng gawain ng anak ni Adam alayhi wasalam, ang kanyang mga ginawa, mabuti man at masama, ito'y nakatala sa talaan ng kanyang buhay. Magtataka ang tao sa araw na iyon. Magtataka ang tao sa araw na iyon, ipagkakalob sa kanya na Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang aklat, ang aklat ng kanyang buhay. Sa pagkakaalam natin, ang tagapaglikha lang ay may aklat, ang tao na narito sa daigdig ay meron ding aklat. Ito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Ijatalakkal mutalakkiyan anil yamini wa anis shimali ka'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Walang nilikha siya, walang anak ni Adam alayhi wasalam dito sa daigdig na lumabas sa kanyang bibig o kanyang ginawa na hindi nakatala sa talaan ng kasulatan ng aklat ng kanyang buhay. Kaya sa araw na ang tao ay haharap sa kanyang tagapaglikha, ipagkakalob sa kanya ang kanyang aklat. Sinabi nila subhanahu wa ta'ala sa Quran na sa araw na yon, ang anak ni Adam ay meron siyang kasulatan na kanyang matatanggap sa araw na yaon. Ito ang siniguro ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Sa araw na ang tao ay kukunin ni Allah subhanahu wa ta'ala
ang taong ito ay mananagot sa kanyang mga ginawa. Sinabi nila subhanahu wa ta'ala sa Quran na ang lahat ng tao ay mananagot depende sa kanyang ginawa sa daigdig na ito. Lahat ng tao dito ay merong aklat sa kanyang buhay. Ito ang sinabi nila subhanahu wa ta'ala sa Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ito ang sinabi niya sa Quran. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimana. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Ang mga taong pinagkaloban nila subhanahu wa ta'ala ng aklat sa kaliwang bahagi ng kanilang kamay ay napakalungkot. Ngunit ang pinagkaloban ng aklat sa kanang bahagi ng kanilang kamay, ito ay napakasaya nila. Sapagkat ang aklat na narito sa kaliwang bahagi na ipinagkalob sa atin, ito ay ang ating mga gawain masasama. Ito ang ating mga ginawang masama na pagtakwil at hindi pagkilala sa nag-iisang tagapaglikha na sila subhanahu wa ta'ala. Sinabi nila subhanahu wa ta'ala sa Quran sa mga taong pinagkalooban niya sa kaliwang bahagi. Sinabi niya sa Quran, fa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah fi sumumi wa hamim wa dhilli may yahmum la baridi wala karim. Ito ang sinabi nila subhanahu wa ta'ala sa Quran, na ang sino man pinagkaloban ng aklat sa kaliwang bahagi ng kanyang kamay sa araw na yun ay meron siyang maiinom ng kumukulong tubig sa araw na yun, at meron siyang makapal na usok na malalanghap sa araw na yun. Ang usok na napakabaong usok na kung nakikita natin ang Carrefour na nasusunog ay hindi natin kayang tanggapin ang usok na ito. At kailanman la baridi wala karim. Sinabi niya, hindi ito lalamig, kundi ito'y papainit. Ano pa ang gantimpala sa taong gumawa ng masama nang hindi kumilala sa tagapaglikha? Laakiluna ming syajarim ming zakkum. Laakiluna ming syajarim ming zakkum. Ang zakkum na ito ay matatagpuan sa gitna ng sa gitna ng impyerno. Magtataka tayo bakit mayroong halaman doon sa gitna ng impyerno, na kung ating titingnan dito sa daigdig na ito, tumutubo ang dates, dumumunga ang dates sa araw ng tag-init. Bakit dito sa daigdig natin hindi natin maunawaan na kahit mainit na panahon, tumutubo ang dates, bumubunga ang dates. Sa impyerno pa kaya, walang imposible sa tagapaglikha. At ang pagkain na ito ng zakkum na ito ay napakapait. At ito ay matinik. Na pagka ito'y kinain ng tao, dahil sa kanyang pagkagutom, kukulo ang kanyang tiyan. Ito ay napakapait. Ito ay parusa sa isang nilikha na walang ginawa sa kanyang buhay, kundi ang mag-enjoy dito sa daigdig na ito. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya, habang tayo ay narito sa daigdig, pag-aralan natin ang Islam. Tingnan natin ang Islam. Tanggapin natin ang Islam. Sapagkat lahat ng propeta nangangaral na ang nag-iisang Diyos lamang na siya subhanahu wa ta'ala. Maging si Isa alayhi wasalam, ito ay sinabi niya sa kanyang Biblia. Ito ang buhay na walang hanggan, na makilala kanila na nag-iisang tunay na Diyos, at ako ay yung sinugo. Makakamtan ng buhay na walang hanggan kapag kinilala natin ang nag-iisang tagapaglikha na siya subhanahu wa ta'ala, at makakamtan natin ito kapag inilagay natin si Jesus Christ sa kalagayan bilang propeta. Mga kapatid, Musliman at hindi Muslim, lagi nating tandaan sa ating buhay, ang ating mga gawain, masama at mabuti, ito ay nakatala sa aklat ng ating buhay. At sa araw ng paghuhukom, ito ay pagkakalob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ano naman ang gantimpala doon sa tao na pinagkalooban niya sa kanyang aklat, ng aklat sa kanang bahagi ng kanyang kamay? Ito sinabi niya sa Quran, fi jannatin na'im.